Visual Access. Pilipino ako. Pilipino din ako. Pilipino tayong lahat. Kayo, Pilipino ba kayo? Naku, kung hindi pa alam. Naku. Anyway, ang guro ang itinuturing na pangalawang magulang ng mga estudyante sa paaralan. Hindi lang pagtuturo ang kanilang propesyon, kundi nagbibigay inspirasyon din sila sa mga mag-aaral. Para sa ating Pilipino Ako segment na nagmamalaki sa magagandang kaugalian ng mga Pilipino, kilalanin natin ngayong araw na ito si Teacher Sabrina Ongkiko ng Kuliat Elementary School. Pakinggan natin ang saloobin at mga pangarap ng isang guro sa public school. Full name ko actually, Lou Sabrina Ongkiko. Tawag sa akin ng mga estudyante ko, Ma'am Ongkiko o Ma'am Sabs. Siguro kung isa-summarize ko yung rason bakit ko pinili yung pagtuturo, number one, dapat kasi magdodoktor ako. Pero nung binabalikan ko yung history ko, nung tinanong ako kung gusto kong magturo at napaisip ako, dun ko na-realize na, teka, ito pala yung passion ko ever since. Nagsimula ako, bata ako, naglalaro ko ng teacher-teacheran. Ganon, hindi naman doktor-doktoran yung nilalaro ko. Nakita ko yung realidad ng edukasyon at yung pangangailangan natin sa Pilipinas, ng mga guro. Medyo ngayon napupunaan na yun pero nung panahon na nag-iisip ako, malaki yung pangangailangan, maraming kailangan punuan. Kaya nandito ako ngayon. At 5 taon na ako nagtuturo sa public school. Mahirap na maharap ka dun sa limitasyon mo bilang guro. Kasi nakalubog yung mga estudyante mo sa isang konteksto na karamihan doon hindi mo kayang solusyonan. Gutom, problema sa pamilya, diba? Kahirapan. Lahat yun hindi ko kayang hawakan o kontrolin Ang kaya ko lang kontrolin yung classroom ko. So, minsan, pag nagbabanggaan yung konteksto nila at yung nangyayari sa classroom, doon ako nahihirapan. Pero alam ko na yun din yung kailangan kong tugunan bilang teacher. Paano ko sila aalagaan kapag sila ay nasa loob ng classroom ko? Paano sila matututo? Kasi yun yung pinakatungkulin ko. Hindi ko naman tungkulin na pakainin sila. Pero kung papakainin ko sila para matuto sila, diba? Baka kailangan ko yun gawin. So, for me, ang pagtuturo, hindi siya individualistic. Hindi siya pwedeng isang teacher ka lang trying to make a difference. It's a group effort of different teachers trying to make a difference in one school. Maaring ideal yon, pero diba, isipin mo kung lahat kami nagtutulungan para bigyan ng kung ano yung nararapat para sa estudyante namin, para sa loob ng classroom, matuto talaga sila. Ang laki-laking bagay nun. Mga estudyante ko, inspirasyon, sila kasing gumigising sa akin sa umaga, yung mga mukha nila. Naalala ko, kapag napapagod ako, tapos ayokong pumasok, kasi may ganun, di ba, sana umulan na lang, may bagyo, wala, akala nila estudyante lang yung gusto nun. Hindi, minsan teacher din, gustong walang pasok, kasi napapagod din talaga kami. Pero pag naiisip ko na ngayong araw pala na to, may project sila at excited sila doon. So imagine ko yung mukha nila na excited, papasok ka. So kung hindi ko gagampanan yung tungkulin ko, parang nawawal ng saysay yung pagiging andito ko. Pero pag napapagod na ako at naiinis ako sa mga estudyante ko, kasi nangyayari talaga yun sa bawat teacher, tumitingin naman ako sa kapwa teacher. Inspirasyon din sila kasi anong ginagawa nila para manatiling nandun? Anong ginagawa nila para araw-araw pumasok sila na nakangiti? Nung magtuturo ka sa public school, sinabi ko talaga sa magulang ko, sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko na huwag akong iwan. Laging ipaalala sa akin, bakit ako nandito. Kapag negative na yung kinukwento ko, sabi ko, pakiusap ko lang na kayo yung magsabi sa akin, bakit ko ulit ito ginagawa pag nakakalimutan ko siya. Kasi teaching is a giving job. Tumatayo ka pa lang, nagbibigay ka na ng energy. Yung paano mo palalabasin ang kanilang mga talento, ang kanilang potensyal. Pero katumbas din nun, sa tuwing haharap ka rin sa kanila, ang dami mo rin nakukuha. First week of class, meron akong estudyante, pinag-uusapan namin ng pangarap. Anong pangarap mo? Ganyan, pinag-uusapan namin siya. At yung isang estudyante, sumigaw, sabi niya, bakit mo ma'am kasi kailangan mangarap? Tapos sumagot yung isa,
Si Lawrence, sumagot si Lawrence, isang batang maliit. Sabi niya, kaya kailangan mangarap para may direksyon yung buhay mo. Tapos tumingin sa akin si Lawrence, sabi niya, Ma'am, sabi ng tatay ko sa akin, mangarap daw ako para sa sarili ko. Tapos parang napatigil ako doon. Para sa isang bata na sabihin mo hindi naman sila mayaman, actually, sakto lang yung buhay nila. Pero para sa isang tatay na sabihin sa isang anak na, anak, mangarap ka para sa sarili mo, kahit hindi na para sa amin, pero para sa'yo. Ang laking bagay. Nung narinig ko yun, parang gusto ko sabihin kay Lawrence na, Lawrence, pakilala mo ko sa tatay mo kasi kakamayan ko siya. Sa mga estudyante ko, pangarap ko na lumaki sila ng maayos, na hindi lang ito, pero merong puso. Para sa akin yun yung edukasyon na hindi ka lang natututo na maging magaling, pero magaling ka dito. Pero dapat alam mo kung saan mo gagamitin yung galing mo. Maaaring iba sa kanila hindi matapos ng pag-aaral. Pero kahit pa paano, kahit sa sandaling pagkakataon na maturuan ko sila, sana matuto silang magmahal din. Matuto nilang mahalin ang pagkatuto. Kasi kahit hindi ka matapos, kahit ang hirap ng buhay at huminto ka, pag gusto mong matuto, pagpapatuloy mong mangarap Every year, sa start ng class, iba sila. Sa dulo ng taon, iba sila. At ang ganda nun, para sa isang teacher, yun yung best thing about being a teacher, to witness the growth of your students. Isang taon lang yon, paano pa kaya, diba, sa susunod na taon? Yung pangarap ko sa kanila, na magkaroon sila ng maayos na buhay, kasi nag-aral sila kahit pa paano. Pangarap ko para sa public school na magkaroon ng kultura na ang pinag-uusapan namin ay yung pagkatuto ng bata. Yun yung pangarap ko na ang bawat public school ay quality na public school. Bawat isang public school, andun yung fertile ground, magandang lupa na kung saan lalago yung bawat bata na pumapasok sa amin. So yun yung pangarap ko. Naano ako sa sinabi ni Teacher Sabrina. Nakaka-touch naman. Oo. Kasi alam mo, ang gusto ko sa sinabi niya, Gani, di ba? Kitang-kita yung limitasyon na kinakaharap niya. Pero hindi yun ang parang hindi yun nagpigil sa kanyang pagpapatuloy sa pagiging isang teacher. Kung ganyan naman kaganda teacher Oh, mo, ang parang ganda gusto nga ko maging naman. estudyante. Meron nga nagsabi dito, gusto na niya i-hug si Teacher Sabrina. Hindi, ang bottom line ito, yung segment na Pilipino ako, no? Ano man ang iyong profesyon, gaano man Yes. kaliit ang iyong trabaho, Yes. may papel kang ginagampanan para Exactly. sa ating community. Sabi nga niya, di ba, you can make a difference. Yeah. At gustong-gusto ko rin yung sinabi ng tatay ni Lawrence na sinabi nga ni Teacher Sabrina. Gustong-gusto ko yun kasi minsan nakakalimutan natin yun na pwede kang mangarap. Parang kami po rito sa Servicio All Access. Meron kaming tungkulin, meron kaming layunin para mapagbigay ng tamang impormasyon. Magbabalik po ang Servicio All Access. Nakaka-touch talaga. Pero I hope nakatulong po kami sa inyo. Thank you.